Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid ko sa pananampalataya. Naway sumilay ang liwanag ng Panginoong Hesukristo sa inyong mga puso ngayong umaga. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos na muli tayong nabigyan ng pagkakataong magtipon-tipon sa Kanyang presensya na magsama-sama sa isang panalangin na puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa kabila ng lahat ng hamon at pagsubok na ating kinakaharap sa buhay, narito tayo ngayon, mga buhay, humihinga at handang magsimba sa ating lumikha. Walang mas dakila pang biyaya kaysa sa pagkakaroon ng bagong pagkakataon na purihin ang kanyang ngalan at maranasan ang kanyang walang hanggang pag-ibig na umaagos sa ating mga buhay tulad ng ilog na walang tigil. Ako'y lubos na nagagalak at ang aking puso ay pumupuno ng pasasalamat dahil hindi tayo pinabayaan ng ating Diyos, kundi patuloy niya tayong binibigyan ng lakas, ng pag-asa at ng dahilan upang magpatuloy sa ating paglalakbay sa mundong ito. Ngayong umaga na ito, nais kong magpasalamat ng lubos-lubusan para sa bagong araw na ibinigay sa atin ng ating makapangyarihang Diyos. Pasalamatan natin siya dahil tayo ay nagising mula sa ating pagtulog, dahil ang ating mga mata ay muling nakakita ng liwanag, dahil ang ating mga baga ay muling humihinga ng hangin ng buhay, at dahil ang ating mga puso ay patuloy na tumitibok sa ritmo ng kanyang biyaya. Maraming tao ang natulog kagabi, ngunit hindi na nagising, ngunit tayo ay nandito, patunay na ang Diyos ay may plano pa para sa ating buhay. Pasalamatan natin siya para sa proteksyon na ibinigay niya sa atin habang tayo ay natutulog. Para sa mga anghel na kanyang ipinadala upang bantayan ang ating mga tahanan. Para sa kapayapaan na nagpahinga sa ating mga isipan. At para sa lakas na muling bumabalik sa ating mga katawan. Ang bawat pagising ay isang milagro, ang bawat hininga ay isang regalo. At ang bawat tibok ng puso ay isang patunay ng kanyang walang sawang pag-ibig para sa atin. Ang tema ng ating panalangin ngayong umaga ay tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya na may kakayahang magpaguho ng mga pader na humahadlang sa atin at magbukas ng mga daang tila imposibleng lakaran. Pag-uusapan natin kung paano ang isang pusong puno ng pananampalataya ay maaaring mag-alis ng mga hadlang, maging ang mga hadlang na sa mata ng tao ay tila hindi na kailanman matatanggal. Makikita natin kung paano ang pagsisimba sa presensya ng Diyos ay nagdudulot ng mga pagbabago na lampas sa ating inaasahan at kung paano ang pagtitiwala sa Kanya ay nagiging susi sa mga pintuan ng pagpapala na matagal ng sarado. Ito ay isang mensahe ng pag-asa para sa lahat ng nakararamdam ng pangamba, para sa mga nasasakal ng takot, para sa mga napapaligiran ng mga problemang tila walang solusyon, at para sa mga nag-aantay ng himala na tila hindi dumarating. Ang ating bersikulo na magiging pundasyon ng ating panalangin ay matatagpuan sa Mateo 2:17-20, kung saan sinabi ng Panginoong Hesus, "Sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalatayang kasing liit ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito patungo roon, at ito ay lilipat, at walang anumang bagay na magiging imposible para sa inyo." Mga kapatid, isipin ninyo ang lalim ng mga salitang ito. Ang Panginoong Hesus ay nagsasalita tungkol sa isang pananampalatayang hindi sinusukat sa laki kundi sa kalidad. Ang buto ng mustasa ay isa sa pinakamaliliit na buto, ngunit ito ay may potensyal na lumaki at maging isang malaking puno. Ganon din ang ating pananampalataya. Hindi kailangan na dakila o perpekto, kailangan lamang na totoo at buhay. Ang bersikulong ito ay nagtuturo sa atin na walang imposible sa Diyos at na sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari nating makamit ang mga bagay na lampas sa ating sariling kakayahan. Ang mga bundok na binanggit dito ay kumakatawan sa lahat ng mga hadlang sa ating buhay.
ang mga sakit, ang mga problema sa pamilya, ang kahirapan, ang mga sugat ng nakaraan, ang takot sa kinabukasan, at ang lahat ng pumipigil sa atin na maranasan ang kaganapan ng buhay na inihanda ng Diyos para sa atin. Bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan kayong lahat na makiisa sa akin sa panalangin ito ng buong puso. Huwag ninyong gawin itong isang ritual lamang o isang gawain na kailangang tapusin. Gawin itong isang tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos, isang sandali kung saan kayo ay tunay na makikipag-usap sa Kanya, makinig sa Kanya at magbubukas ng inyong mga puso para sa Kanyang presensya. Magtabi muna tayo ng lahat ng ating mga distraksyon, ang ating mga alalahanin, ang ating mga gawain na naghihintay, at ang lahat ng pumipigil sa atin na lubusang makapokus sa Kanya. Ilagay natin ang ating mga kamay sa ating dibdib, damhin natin ang tibok ng ating mga puso, at alalahanin natin na ang Diyos na lumikha ng buong sansinukob ay handang makinig sa atin ngayon. Siya ay hindi isang Diyos na malayo o walang pakialam. Siya ay isang Ama na nag-aabang na marinig ang ating mga panalangin, na handang tumugon sa ating mga pangangailangan at na gustong magpakita ng Kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya naman, magsimula tayong manalangin ng may buong pagtitiwala, ng may lubos na pananampalataya at ng may ganap na pag-asa na ang Diyos ay makinig at tutugon sa atin ngayong umaga na ito. Magtransisyon tayo ngayon tungo sa isang malalim na sandali ng panalangin, isang oras kung saan tayo ay magbubukas ng ating mga puso at ipapahayag ang ating mga damdamin, ang ating mga pangangailangan at ang ating mga pangarap sa harap ng Diyos na nakaririnig. Ito ay isang sagradong oras, isang oras kung saan ang langit at lupa ay tila nagsasanib, kung saan ang ating mga espiritu ay tumataas patungo sa trono ng Diyos, at kung saan ang Kanyang presensya ay nagiging totoo at natatanggap sa ating mga buhay. Handa na ba kayong magsimula? Isara natin ang ating mga mata, tanggapin natin ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos at magsimula tayong manalangin ng may kapakumbabaan at paggalang. Aming mahal na Ama sa langit, Ikaw na walang simula at walang hanggan, Ikaw na lumalang ng lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ng iyong salita. Ikaw na nagtataglay ng buong kapangyarihan sa iyong mga kamay. Ikaw na umiibig sa amin ng walang kondisyon at walang hanggan. Kami ay dumarating sa iyong harapan ngayong umaga na ito ng may pusong puno ng pasasalamat at papuri. Ama, kami ay hindi karapat-dapat na tumayo sa iyong presensya, ngunit dahil sa dugo ng iyong anak na si Jesucristo, kami ay ginawa mong malinis, ginawa mong banal, at binigyan mo ng karapatan na tawagin ka naming Ama. Ang gayong biyaya ay lampas sa aming pag-unawa. Ang ganitong pag-ibig ay higit sa aming maipapaliwanag, at ang ganitong kabutihan ay hindi namin karapat-dapat, ngunit sa iyong walang hanggang awa at habag, ikaw ay patuloy na nagpapakita ng iyong pag-ibig sa amin. Ama, kami ay yumuyukod sa iyong harapan ngayong umaga, hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig at paggalang na umaagos mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Ama, nagpapasalamat po kami ng lubos-lubusan para sa bagong umaga na ito na iyong ibinigay sa amin. Nagpapasalamat kami dahil kami ay muling nagising, dahil ang ating mga mata ay muling nakakita ng liwanag ng araw, dahil ang ating mga katawan ay muling may lakas upang kumilos, at dahil ang ating mga isipan ay muling may kakayahang mag-isip at magpasya. Maraming tao po ang hindi na nakakita ng umaga na ito. Maraming pamilya ang naulila kagabi. Maraming tahanan ang nagdadalamhati. Ngunit kami ay nandito, mga buhay at patunay ng iyong biyaya. Ama, hindi namin dinedeliberasyon ang bawat paghinga. Hindi namin kailangang isipin
kung paano titibukan ang aming mga puso, hindi namin kailangang mag-alala kung paano dadaloy ang dugo sa aming mga ugat, sapagkat lahat ng ito ay iyong iniingatan. Ikaw ang siyang gumagawa ng mga milagro sa aming mga katawan bawat segundo ng aming buhay, at sa iyo lamang ang papuri at kaluwalhatian para sa lahat ng ito. Ama, kami ay kinikilala ang iyong presensya dito sa aming pagtitipon ngayong umaga. Alam po naming ikaw ay nandito, hindi dahil nakikita namin kayo, hindi dahil nahahawakan namin kayo, kundi dahil ang iyong salita ay nangangako na saan man magtipon ang 2 o 3 sa iyong pangalan, ikaw ay nariyan sa gitna nila. Ama, alam po namin na ang iyong Espiritu Santo ay gumagalaw sa lugar na ito, na ang iyong mga anghel ay nakapaligid sa amin, na ang iyong kapangyarihan ay umaagos at handang gumawa ng mga himala sa aming mga buhay. Kami ay naniniwala na ang mga pader sa pagitan ng langit at lupa ay nag-uumpisa ng magtunaw, na ang komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao ay nagiging malinaw, at na ang mga sagot sa aming mga panalangin ay nagsisimula nang dumating mula sa iyong trono. Kinikilala namin na ikaw ay hindi isang Diyos na malayo, hindi isang Diyos na walang pakialam, kundi isang Diyos na malapit sa mga pusong wasak, isang Diyos na nakikinig sa mga daing ng mga nag-aabang, at isang Diyos na handang magpakita ng iyong kapangyarihan sa mga tunay na naniniwala. Ngayong umaga, Ama, nais naming pag-usapan ang paksa ng pananampalataya na may kapangyarihang magpaguho ng mga pader at magbukas ng mga daan. Ama, alam po namin na maraming tao ngayon ang nakakaranas ng mga hadlang sa kanilang buhay. May mga pader na nakatayo sa kanilang harapan, na pumipigil sa kanila na makarating sa kanilang mga pangarap, na humahadlang sa kanilang pag-unlad, na nagsasara ng mga oportunidad at na nag-aalis ng pag-asa sa kanilang mga puso. Ama, ang mga pader na ito ay hindi laging nakikita, hindi laging nahahawakan, ngunit ang epekto nito sa buhay ng mga tao ay totoo at malalim. May mga pader ng takot na pumipigil sa kanila na gumawa ng mga hakbang ng pananampalataya. May mga pader ng sakit na pumipigil sa kanila na mabuhay ng malaya at masaya. May mga pader ng kahirapan na pumipigil sa kanila na makita ang kagandahan ng buhay na inihanda mo para sa kanila. May mga pader ng sugat ng nakaraan na pumipigil sa kanila na magpatuloy at magsimula ng panibago. May mga pader ng pagkalulong na sumisira sa kanilang mga relasyon at pagkatao. May mga pader ng pag-aalinlangan at kawalan ng tiwala sa sarili na pumipigil sa kanila na gamitin ang mga talentong ibinigay mo sa kanila. Ama, alam po namin na sa aming sariling lakas at talino, hindi namin kayang gibain ang mga pader na ito. Alam namin na ang aming mga kamay ay masyadong mahina, ang aming mga isipan ay masyadong limitado, at ang aming mga kakayahan ay masyadong kulang. Ngunit Ama, sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyo, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga salita, alam namin na walang imposible. Tulad ng sinabi ng iyong anak na si Jesus, kung mayroon lamang kaming pananampalatayang kasing liit ng buto ng mostasa, maaari naming sabihin sa bundok na lumipat, at ito ay lilipat. Ama, hindi po ba ito ay isang kahangahangang pangako? Hindi po ba ito ay isang pangakong nagbibigay ng walang hanggang pag-asa sa mga walang pag-asa? Kaya ngayong umaga, kami ay humihiling sa iyo na palakasin ang aming pananampalataya. Tanggalin mo ang lahat ng pagdududa sa aming mga puso. Alis mo ang lahat ng takot na pumipigil sa amin na maniwala ng lubusan. Pahabain mo ang aming pag-unawa tungkol sa iyong kapangyarihan at sa iyong kagustuhan na magpakita ng mga himala sa aming mga buhay. Ama, ikaw ay ang Diyos na nagbukas ng dagat na pula upang ang iyong bayan ay makadaan mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan.
Ikaw ay ang Diyos na nagpaguhod ng mga pader ng Jericho sa pamamagitan lamang ng mga sigaw at tugtog ng trumpeta. Ikaw ay ang Diyos na nagbigay ng tubig mula sa bato, ng pagkain mula sa langit at ng mga tagumpay na lampas sa inaasahan. Ikaw ay ang Diyos na nagpagaling sa mga bulag, nagpakatawan sa mga pilay, nagbuhay sa mga patay, at nagpakain sa libu-libong tao mula sa ilang tinapay at isda. Ikaw ay ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang mga himaiyang ginawa mo noon ay maaari mo pa ring gawin ngayon. Ang mga pagpapalang ibinigay mo sa mga taong nagtiwala sa iyo noon ay maaari mo pa ring ibigay sa amin na nagtitiwala sa iyo ngayon. Kaya ngayong umaga kami ay humihingi, kami ay nananawagan, kami ay nananalangin ng buong puso na ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Ama, para sa mga taong may mga sakit sa katawan, kami ay nananalangin ng pagpapagaling. Tanggalin mo ang lahat ng karamdaman, lahat ng pananakit, lahat ng sakit na pumipigil sa kanila na mabuhay ng malaya. Ipakita mo ang iyong kapangyarihang magdala ng pagpapagaling at restaurasyon sa kanilang mga katawan. Para sa mga taong nasa ilalim ng depression, ng anxiety, ng mga problema sa mental health, kami ay nananalangin ng kapayapaan at kalusugan ng isipan. Punan mo ang kanilang mga pag-iisip ng positibong mga salita, ng pag-asa at ng paniniwala na may magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila. Para sa mga taong may mga problema sa pananalapi, kami ay nananalangin ng kasaganaan at ng mga pagkakataon na kumita ng tama at sapat. Buksan mo ang mga pintuan ng pagpapala, ang mga oportunidad ng trabaho at ang mga paraan ng negosyo na magdadala sa kanila ng tagumpay. Para sa mga taong may mga sugat ng nakaraan, mga trauma, mga sakit ng puso na dulot ng mga taong mahal nila, kami ay nananalangin ng paghilom at ng kalayaan. Palayain mo sila sa mga tanikala ng kahapon upang makapagpatuloy sila tungo sa kinabukasan na puno ng pag-asa. Para sa mga taong naghihiwalay sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamilya, kami ay nananalangin ng restaurasyon ng mga relasyon. Ibalik mo ang pag-ibig na nawala, ang tiwala na nadurog, at ang pagkakaisa na nawatak. Para sa mga taong naghihirap sa pagkalulong, sa droga, sa alkohol, sa sugal, sa pornografiya, sa mga bagay na sumisira sa kanilang buhay, kami ay nananalangin ng tunay na kalayaan. Putulin mo ang mga kadena na nagtatali sa kanila sa mga bisyong ito at bigyan mo sila ng lakas na tumalikod at magsimula ng panibago. Para sa mga taong nag-aalinlangan sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga hakbang, sa kanilang kinabukasan, kami ay nananalangin ng karunungan at ng malinaw na gabay. Ipakita mo sa kanila ang tamang daan, ang tamang pagpili, at bigyan mo sila ng katapangan na sundin ang direksyon na iyong ipapakita. Para sa mga taong nag-aantay ng mga sagot sa kanilang mga panalangin, ng mga himaing ginawa nila sa iyo sa loob ng maraming buwan o taon, kami ay nananalangin na ngayong taon ay maging taon ng mga sagot. Hayaan mo silang makita at maranasan ang mga resulta ng kanilang pananampalataya. Para sa mga taong walang trabaho, kami ay nananalangin ng mga job opportunities na swak sa kanilang mga skills at kakayahan. Para sa mga estudyante na nahihirapan sa pag-aaral, kami ay nananalangin ng kaalaman, ng pag-unawa at ng mataas na marka. Para sa mga taong nag-aalaga sa mga may sakit sa bahay, kami ay nananalangin ng lakas, ng pasensya at ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Para sa mga taong may mga kaso sa korte, may mga legal na problema, kami ay nananalangin ng katarungan at ng pabor mula sa Diyos. Ama, kami ay naniniwala at sumasampalataya sa mga salita ng iyong banal na kasulatan.
Sa Isaias 54:17 ay nakasulat, "Walang sandata laban sa iyo ang magtatagumpay, at bawat dila na hahayag laban sa iyo ay iyong hahatulan." Ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Ama, ito ay isang pangakong napakalakas. Walang sandata laban sa amin ang magtatagumpay. Walang balak ng kaaway, walang plano ng masama, walang gawa ng kadiliman ang magtatagumpay sa aming mga buhay. Lahat ng mga dila na magsasalita ng masama laban sa amin ay malalaglag at matatalo. Ito ay ang aming pamana bilang iyong mga anak at aming inililipat ang katuwiran na nagmumula sa iyo. Sa Filipos 4:19 ay sinasabi, "At ang aking Diyos ay tutugon sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Ama, ito ay isang pangako ng provisyon. Hindi mo sasabihin na tutugon ka sa ilan sa aming mga pangangailangan, kundi sa lahat ng aming mga pangangailangan. At hindi ayon sa aming mga limitasyon o kakulangan, kundi ayon sa iyong mga kayamanan sa kaluwalhatian. Ang iyong kayamanan ay walang hanggan. Ang iyong resources ay hindi nauubos. At ang iyong kakayahan na magbigay ay walang limitasyon. Kaya ngayong umaga, kami ay umaasa at nagtitiwala na tutuparin mo ang pangakong ito sa aming mga buhay. Sa 2 Corintios 6:17 ay nakasulat, "Kaya kung sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang luma ay lumipas na, narito, ang bago ay dumating na." Ama, maraming tao ang nag-aalinlangan kung maaari pa bang magbago ang kanilang buhay, kung maaari pa bang maging iba ang kanilang sitwasyon. Ngunit ang talatang ito ay nagsasabi na, sa kay Kristo, tayo ay mga bagong nilalang. Ang lahat ng lumang bagay, ang mga kasalanan, ang mga pagkakamali, ang mga sugat, ang mga kabiguan ay lumipas na. Ngayon ay dumating na ang bago, ang bagong pag-asa, ang bagong simula, ang bagong oportunidad, ang bagong buhay. Kaya ang sinuman na may mabigat na nakaraan, ang sinuman na may maraming kasalanan, ang sinuman na sa tingin ay hindi na maaaring makabalik pa sa Diyos, ay may pag-asa sa talatang ito. Sa Roma 8:31 ay sinasabi, "Ano nga ang ating sasabihin tungkol sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang makalalaban sa atin?" Ama, ang tanong na ito ay napaka-powerful. Kung ikaw na makapangyarihang Diyos ay nasa aming panig, sino ang makakatalo sa amin? Sino ang makakagawa ng pinsala sa amin? Sino ang makapipigil sa mga bendisyon na inihanda mo para sa amin? Ang sagot ay walang sinuman. Walang kapangyarihan sa mundo na mas malakas sa iyo. Walang demonyo na mas dakila sa iyo. Walang sitwasyon na hindi mo kayang baguhin. Kaya ngayong umaga, kami ay nagtitiwala na ikaw ay kasama namin, na ikaw ay lumalaban para sa amin, at na ang tagumpay ay garantisado dahil ikaw ay sa aming panig. Sa Juan 14:13 ay sinabi ni Jesus, "At anumang inyong hilingin sa aking pangalan ay gagawin ko, upang ang Ama ay luwalhatiin sa Anak. Kung kayo ay humingi ng anumang bagay sa aking pangalan, ako ay gagawa nito." Ama, ito ay isang pangakong napakalaki. Anumang hilingin namin sa pangalan ni Jesus ay gagawin mo. Hindi sabi anumang maliit na bagay, hindi sabi anumang madaling bagay, kundi anumang bagay. Ito ay nangangahulugang kahit ang mga bagay na sa paningin ng tao ay imposible, ay posible sa pamamagitan ng panalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya ngayong umaga, sa pangalan ni Jesus, kami ay humihiling ng mga himala, ng mga pagpapagaling, ng mga financial breakthrough, ng mga restored relationships, ng mga spiritual awakening, at ng lahat ng iba pang mga bagay na kailangan namin upang mabuhay ng ganap para sa iyo. Ama, kami ay nangangako sa iyong harapan ngayong umaga na hindi na kami mamumuhay sa takot, kundi sa pananampalataya. Nangangako kami na hindi na kami maniniwalang sa mga sinasabi ng mundo tungkol sa aming mga sitwasyon, kundi sa mga sinasabi mo sa iyong salita.
Nangangako kami na titindig kami sa iyong mga pangako kahit na ang lahat ng circumstances ay nagsasabi ng iba. Nangangako kami na ipapahayag namin ang iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng aming mga buhay, ng aming mga testimonya at ng aming mga gawa. Nangangako kami na magiging mga taong handang sundin ang iyong mga utos, tumupad sa iyong kalooban at maging instrumento ng iyong pag-ibig sa mundo. Ama, ngayon ay lumipat kami sa isang mas malawak na panalangin ng intersesyon. Alam namin na ang panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para din sa iba. Nais naming maging mga tagapamagitan na nanalangin para sa mga taong hindi makapagtakda para sa kanilang sarili, para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, at para sa mga taong kailangan ng ating suporta sa Espiritu. Nagsisimula kami sa pamamagitan ng panalangin para sa aming mga pamilya. Ama, ang pamilya ay iyong ideya, ang iyong disenyo at ang iyong regalo para sa sangkatauhan. Sa pamilya tayo natututo ng pagmamahal, ng pagsasakripisyo, ng pagpapatawad at ng pagiging mabuti. Ngunit Ama, alam namin na maraming pamilya ngayon ang nahaharap sa mga hamon. May mga pamilyang nahihiwalay dahil sa hindi pagkakaintindihan, sa pride, sa galit at sa kawalan ng komunikasyon. May mga pamilyang wasak dahil sa kawalang katapatan, sa panlilinlang at sa pagtataksil. May mga pamilyang nahihirapan dahil sa kahirapan, sa sakit at sa kawalan ng direksyon. Kaya Ama, kami ay nanalangin para sa bawat pamilyang representado dito ngayong umaga. Nanalangin kami na pagpalain mo ang bawat tahanan ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, ng kapayapaang lampas sa pag-unawa, ng pagkakaisang hindi maaaring wasakin ng anumang hamon. Nanalangin kami na ang mga asawang nag-aaway ay magkaayos, na ang mga magulang at anak na magkalayo ang loob ay magkasundo, na ang mga kapatid na nagtatampo sa isa't isa ay magpatawaran. Nanalangin kami na ang bawat pamilya ay maging isang maliit na simbahan kung saan ikaw ay sinasamba, kung saan ang iyong salita ay binabasa, at kung saan ang mga biyaya ay dumarating. Nanalangin din kami para sa mga magulang na nag-aalaga sa kanilang mga anak. Bigyan mo sila ng karunungan sa paggabay, ng pasensya sa pagdidisiplina at ng pag-ibig sa pagtuturo. Nanalangin kami na ang mga bata ay lumaki sa pagtatatakda ng Diyos, na matuto ng mga values na Kristiyano at na maging mga taong may takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Para sa mga taong walang anak pa pero nag-aantay, nanalangin kami na bigyan mo sila ng sagot sa tamang panahon. Para sa mga single parents na mag-isa na nag-aalaga sa kanilang mga anak, nanalangin kami na lalong palakasin mo, bigyan ng doble na biyaya at pahalagahan ang kanilang mga sakripisyo. Para sa mga elderly sa aming mga tahanan, nanalangin kami na pagpalain mo ng kalusugan, ng kasiyahan at ng pangmatagalang buhay. Ama, nanalangin din kami para sa kalusugan ng bawat isa. Ikaw ang may gawa ng aming mga katawan, ang manggagawa na lumikha ng bawat cell, bawat tissue, bawat organ na gumagana ng perpekto sa iyong disenyo. Nanalangin kami para sa mga taong may mga chronic diseases, diabetes, hypertension, heart disease, cancer, kidney problems, at iba pa. Ama, ipakita mo ang iyong kapangyarihang magdala ng pagpapagaling. Nanalangin kami na ang mga gamot na kanilang iniinom ay maging effective, na ang mga doktor na nag-aalaga sa kanila ay mapulaan ng karunungan, at na ang kanilang mga katawan ay tumugon positibo sa treatment. Para sa mga taong may mga sakit na walang diagnosis pa, nanalangin kami na matuklasan ang dahilan at makatanggap ng tamang lunas. Para sa mga taong nag-aantay ng opera, nag-aantay ng resulta ng tests, nag-aantay ng confirmation sa ospital, nanalangin kami ng positibong mga balita at ng mga resulta na magpapakita na ang Diyos ay gumagawa ng himala sa kanilang mga buhay. Ama,
Nanalangin din kami para sa kalayaan mula sa lahat ng pagkakaalipin at pagkakatali ng kaaway. Alam namin na ang aming labanan ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritual na kapangyarihan ng kadiliman. Nanalangin kami para sa mga taong nakatali sa bisyo, sa addiction, sa mga gawi na nakakapinsala sa kanilang buhay. Nanalangin kami na gibain mo ang lahat ng kadenang nakatali sa kanila. Wasakan mo ang lahat ng yoke na pumipiga sa kanila at palayain mo sila sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Nanalangin kami para sa mga taong binibilanggo ng takot, ng anxiety, ng depression, ng mga dark thoughts. Ama, bigyan mo sila ng karunungan upang makita na hindi sila mag-isa, na ikaw ay kasama nila, at na mayroon silang mga taong handang tumulong. Para sa mga taong nasa ilalim ng spiritual attack, ng witchcraft, ng mga curses, nanalangin kami na protektahan mo sila sa pamamagitan ng dugo ni Jesus at na ang lahat ng mga plano ng kaaway laban sa kanila ay mabigo at mabalik sa nagsugo nito. Nanalangin kami para sa mga taong nag-aantay ng trabaho. Ama, alam naming maraming tao ang naghahanap ng employment ngunit nahihirapang makahanap. Nanalangin kami na buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad, na ikonekta mo sila sa tamang mga tao at na magresulta ang kanilang applications sa job offers na swak sa kanilang qualifications. Para sa mga taong may trabaho pero hindi masaya o hindi sapat ang sahod, nanalangin kami ng promotion, ng salary increase o ng transfer sa mas magandang posisyon. Para sa mga may negosyo na nahihirapan, nanalangin kami ng bagong mga clients, ng mas malaking sales at ng breakthrough sa kanilang industriya. Nanalangin kami para sa ating bansa, ang Pilipinas. Ama, alam namin na ang bansang ito ay mahal mo at mayroon kang mga plano para sa kanya. Nanalangin kami para sa aming mga leader, ang aming pangulo, ang mga senador, ang mga kongresista, ang mga mayors, at lahat ng nasa posisyon ng autoridad. Bigyan mo sila ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon, ng integridad sa paglilingkod at ng takot sa Diyos sa lahat ng kanilang gawain. Nanalangin kami laban sa korupsyon, laban sa karahasan, laban sa kriminalidad, at laban sa lahat ng iba pang kasamaan na sumisira sa ating lipunan. Nanalangin kami para sa pagunlad ng ekonomiya, para sa mas maraming trabaho, para sa mas magandang sistema ng edukasyon, at para sa mas accessible na healthcare para sa lahat. Nanalangin kami para sa Iglesia ng Panginoong Hesukristo sa buong mundo. Nanalangin kami para sa mga pastors, sa mga ministers, sa mga evangelists, sa mga missionaries na nag-aalay ng kanilang buhay para sa paglilingkod sa iyo. Protektahan mo sila, palakasin mo sila, at patuloy silang pagpalain ng fresh anointing mula sa iyong Espiritu Santo. Nanalangin kami na ang Iglesia ay maging ilaw sa mundo, na ipakita namin ang iyong pag-ibig sa gawa at hindi lamang sa salita. Nanalangin kami ng revival, ng spiritual awakening, at ng mas maraming tao na maniwala at makilala ka bilang kanilang personal na tagapagligtas. Nanalangin kami para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, para sa mga atheist, agnostic, at mga taong sumasamba sa ibang Diyos. Ama, alam namin na ikaw ay nag-aantay sa kanila na may bukas na mga bisig. Nanalangin kami na sana ay may dumating sa kanilang buhay na magpapakita sa kanila ng iyong totoo at tapat na pag-ibig. Nanalangin kami na magkaroon sila ng personal na encounter sa iyo na magpapabago ng kanilang mga puso at mga isipan. Nanalangin din kami para sa community ng channel na ito, para sa bawat isa na nanonood at nakikinig. Nanalangin kami na pagpalain mo ang bawat tahanan na ito ay nakakarating, na sa pamamagitan ng mga panalangin na ito ay maranasan nila ang iyong presensya at kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Nanalangin kami na maging blessing sa kanila ang ministry na ito, na mas lumapit sila sa iyo at na magpatuloy silang manatiling tapat sa kanilang pagsamba at paglilingkod. Ama, ngayon ay nanalangin kami
ng mga praktikal na pangangailangan, particularly ang provision at ang trabaho. Alam namin na ikaw ay ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sa Mateo 6:31-33 ay sinabi mo, "Kaya huwag mag-alala na nagsasabi, ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga bagay na ito, at alam ng inyong makalangit na Ama na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Ama, ito ay isang pangako na kung uunahin namin kayo at ang inyong kaharian, ang lahat ng aming pangangailangan ay bibigyan mo. Hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa pagkain, damit, tirahan, dahil ikaw ang nag-aalaga sa amin. Nanalangin kami para sa mga pamilyang nahihirapang kumain ng 3 beses sa isang araw. Nanalangin kami na bigyan mo sila ng sufficient resources, ng mga taong handang tumulong at ng mga oportunidad na kumita. Para sa mga taong may utang na hindi na nila alam kung paano babayaran, nanalangin kami ng financial breakthrough, ng unexpected blessings, ng mga paraan na makapaglabas sila sa utang. Para sa mga nag-iipon para sa bahay, para sa kotse, para sa negosyo, nanalangin kami na bilisan mo ang proseso at bigyan mo sila ng mas mabilis na pagkakataon na makuha ang kanilang mga pangarap. Para sa mga OFW na malayo sa pamilya, nanalangin kami ng proteksyon, ng kalusugan at ng continued employment. Para sa mga estudyanteng nag-aaral ng mabuti ngunit walang pambayad sa tuition, nanalangin kami ng scholarship, ng financial assistance o ng mga benefactor na magbibigay ng kanilang pangangailangan. Para sa mga senior citizens na walang pensyon o walang kumukupkup, nanalangin kami na dalhin mo ang mga taong magbibigay ng kanilang pangangailangan at magpapakita ng respeto at pagmamahal sa kanila. Ama, ngayon ay lilipat kami sa paggawa ng mga prophetic declarations, mga pahayag ng pananampalataya na nakabase sa iyong salita at sa aming paniniwala sa iyong kapangyarihan. Alam namin na ang mga salita ay may kapangyarihan, na ang ating mga dila ay may kakayahang magdala ng buhay o kamatayan. Kaya ngayong umaga, pipiliin naming magsalita ng buhay, ng pag-asa, ng pagpapala at ng positibong mga bagay sa aming mga buhay at sa mga buhay ng aming mga kapwa. Idineklara namin na ang araw na ito ay isang araw ng mga himala at mga pagpapala. Idineklara namin na walang masama ang mangyayari sa amin ngayong araw, na ang mga anghel ng Panginoon ay nakapaligid sa amin at na ang Espiritu Santo ay gumagabay sa bawat hakbang na aming gagawin. Idineklara namin na ang lahat ng plano ng kaaway laban sa aming mga buhay ay nabibigo na ang lahat ng araw ng masama ay bumabalik sa nagpana, at na walang anumang weapon na ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Ayon sa Deuteronomio 28:13, idineklara namin, ang Panginoon ay gagawin kaming ulo at hindi buntot. Kami ay magiging nasa itaas lamang at hindi kailanman sa ibaba. Idineklara namin na kami ay mga leaders at hindi followers, na kami ay mga influencers at hindi mga biktima ng circumstances, at na kami ay mga victorious at hindi mga defeated. Sa Roma 8:37, idineklara namin, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit kaming nanaig sa pamamagitan ng Kanya na umibig sa atin. Idineklara namin na kami ay more than conquerors, na kami ay higit pa sa mga tagumpay at na ang lakas na nasa amin ay mas malakas kaysa sa lakas na nasa mundo. Ayon sa Awit 23:1, idineklara namin, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako makakaranas ng kakulangan. Idineklara namin na ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, na hindi kami magugutom o mauuhaw sa mga bagay na mahalaga, at na ang kanyang provision ay laging sapat at on time. Sa Filipos 4:13, idineklara namin,
Ako ay makakagawa ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Idineklara namin na walang imposible para sa amin dahil ang Kristo ay nasa amin, na makakaya namin ang lahat ng hamon dahil siya ay nagbibigay ng lakas. At na ang aming kapasidad ay hindi limitado ng aming mga kakayahan, kundi pinalalawak ng kanyang kapangyarihan. Ayon sa Jeremias 29:11, idineklara namin, sapagkat alam ko ang mga planong mayroon ako para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa kapakanan at hindi para sa kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Idineklara namin na ang Diyos ay may magagandang plano para sa aming mga buhay, na ang aming kinabukasan ay secure at puno ng pag-asa, at na kahit ano pang mangyari, ang Diyos ay may kontrol at alam kung saan niya kami dadalhin. Sa 2 Timoteo 1:7, idineklara namin, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng wastong pag-iisip. Idineklara namin na ang takot ay hindi nagmumula sa Diyos kundi sa kaaway, na ang Diyos ay nagbigay sa amin ng kapangyarihan na lampasan ang aming mga takot, at na mayroon kaming wastong pag-iisip na ginagamit ang lohika at karunungan sa aming mga desisyon. Ayon sa Isaiah 40:31, idineklara namin, ngunit ang mga nag-aantay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila ay lumipad na may pakpak na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghihina. Idineklara namin na kahit pagod na pagod kami, ang Diyos ay nagbibigay ng renewed strength, na kahit ano pang hamon ang aming kinakaharap, makakaya namin ito dahil ang aming lakas ay nagmumula sa Kanya. At natulad ng mga agila, kami ay maaring lumipat sa mas mataas na level ng pamumuhay. Sa Juan 10:10, idineklara namin na ang magnanakaw ay hindi dumarating kundi upang magnakaw at pumatay at sumira. Ako ay dumating upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Idineklara namin na ang buhay na ipinangako ni Jesus sa amin ay abundant life, na hindi kami dapat mamuhay sa kakulangan kundi sa kasaganaan, at na ang lahat ng aming aspeto ng buhay, spiritual, physical, emotional, financial, ay dapat full at overflowing. Ayon sa 1 Juan 4:4, idineklara namin, kayong mga bata, kayo ay mula sa Diyos at natalo na ninyo sila, sapagkat ang Kanya na nasa inyo ay mas dakila kaysa sa Kanya na nasa mundo. Idineklara namin na ang kapangyarihan na nasa amin ay mas malakas kaysa sa anumang kapangyarihan sa mundo, na ang Espiritu Santo na naninirahan sa amin ay mas dakila kaysa sa Satanas at sa lahat ng kanyang demons, at na ang tagumpay ay guaranteed dahil ang Diyos ay nasa aming panig. Sa awit 91:10-11, idineklara namin, walang kapahamakan na darating sa iyo, ni walang sakuna ang lalapit sa iyong tolda. Sapagkat uutusan niya ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo na ingatan ka sa lahat ng iyong mga daan. Idineklara namin na kami ay protected, na ang mga anghel ay nagbabantay sa amin, at na walang aksidente, walang sakit, walang disgrasya ang aabot sa amin, dahil kami ay nasa ilalim ng divine protection. Sa Efeso 3:20, idineklara namin, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na lubha kaysa sa lahat ng hinihiling o iniisip natin, ayon sa kapangyarihan na gumagawa sa atin. Idineklara namin na ang Diyos ay may kakayahang gawin ang higit pa sa aming hinihiling, na ang Kanyang plano ay mas maganda kaysa sa aming plano, at na ang Kanyang blessings ay exceeding abundantly above kung ano ang aming expectations. Ama, sa pagtatapos ng aming panalangin ngayong umaga, nais naming magpasalamat ng muli para sa lahat ng iyong ginawa, ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami dahil hindi kayo nag-iisa na Diyos na malayo at walang pakialam, kundi isang Diyos na intimate, isang Diyos na involved sa bawat detalye ng aming mga buhay, at isang Diyos na talagang nag-aalaga.
Alam namin na ang bawat panalangin aming ginawa ay narinig mo, na ang bawat luha naming nahulog ay nakita mo, at na ang bawat daing naming isinigaw ay umaabot sa iyong trono. Nagtitiwala kami na sa iyong tamang panahon, sa iyong perpektong timing, ang mga sagot sa aming mga panalangin ay darating. Ngayong lalabas na kami mula sa panalangin ito at hahanapin ang aming mga gawain para sa araw na ito, inihahandog namin sa iyo ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ng aming araw. Inihahandog namin ang aming mga trabaho, ang aming mga pag-aaral, ang aming mga negosyo, ang aming mga relasyon, at ang lahat ng aming gagawin. Naway, ang bawat bagay na aming sasabihin, bawat kilos na aming gagawin, at bawat desisyon na aming gagawa ay maging kapuri-puri sa iyo at magpapakita ng iyong kaluwalhatian sa mundo. Gawin mo kaming mga ilaw sa madilim na mundo, mga asin na magbibigay ng lasa sa nabubulok na lipunan, at mga instrumento ng iyong kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Hinihiling namin na sa buong araw na ito, ang iyong presensya ay manatili sa amin. Huwag mo kaming pabayaan ni sandali man. Sa mga oras na kami ay masusubok, palakasin mo kami. Sa mga oras na kami ay maliligaw, gabayan mo kami. Sa mga oras na kami ay malulungkot, aliwin mo kami. Sa mga oras na kami ay matatakot, bigyan mo kami ng tapang. Sa mga oras na kami ay magagalit, turuan mo kami ng pagpipigil. At sa mga oras na kami ay mag-aantay, bigyan mo kami ng pasensya at ng pananampalataya na ang lahat ay mangyayari sa iyong tamang panahon. Nangangako kaming muli na magsisikap kaming mabuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa tawag na iyong ibinigay sa amin. Magsisikap kaming iwasan ng kasalanan, lumapit sa iyo at maging mas katulad ni Jesus araw-araw. Alam naming hindi perpekto, alam namin na magkakamali kami, ngunit nagtitiwala kami sa iyong biyaya na sasaklaw sa aming mga kahinaan at sa iyong awa na magpapatawad sa aming mga pagkukulang. Pagpalain mo ngayong umaga na ito ang bawat taong nakinig sa panalangin ito. Pagpalain mo ang kanilang mga tahanan ng kapayapaan, ang kanilang mga trabaho ng tagumpay, ang kanilang mga negosyo ng tubo, ang kanilang mga anak ng kalusugan at karunungan, at ang kanilang mga relasyon ng pag-ibig at pag-unawa. Pagpalain mo ang kanilang finansyal na sitwasyon ng provision at breakthrough. Pagpalain mo ang kanilang spiritual na buhay ng mas malalim na intimacy sa iyo. Pagpalain mo ang kanilang emotional at mental health ng kaginhawaan at clarity. At higit sa lahat, pagpalain mo sila ng personal na revelasyon ng kung gaano kanila kamahal at kung gaano kayo naniniwala sa kanila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, pinagpapala namin ang araw na ito. Pinagpapala namin ang bawat tao na nakapanood. Pinagpapala namin ang bawat sitwasyon na kinakaharap nila. At idineklara namin na ito ay magiging isang araw ng miracles, ng breakthroughs, ng pagpapagaling at ng divine encounters. Amen at amen. Bago tayo magwakas ngayong umaga, nais kong anyayahan kayong lahat na mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo sa amin kung paano kayo nakaramdam sa panalangin ito, kung may specific na bahagi na tumama sa inyong puso, o kung mayroon kayong prayer request na nais ninyong ipanalangin namin para sa inyo. Ang inyong mga komento ay lubhang mahalaga sa amin at nakakatulong sa amin na malaman na ang ministry na ito ay gumagawa ng impact sa inyong mga buhay. Kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, pakiusap naman na mag-subscribe at i-click ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng mga bagong videos. Bawat linggo kami ay nag-u-upload ng mga panalangin, mga devotional messages at mga biblical teachings na makakatulong sa inyong spiritual growth. Gusto naming maging parte ng inyong spiritual journey at samahan kayo sa inyong paglaki sa pananampalataya. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig ngayong umaga. Naway samahan kayo ng Panginoon sa buong araw na ito
at sa mga araw na darating. Naway ang kanyang mukha ay luminaw sa inyo, naway ang kanyang presensya ay laging kasama ninyo, at naway ang kanyang kapayapaan ay pumanatili sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatiling malakas sa pananampalataya, manatiling buhay sa pag-asa at manatiling puno ng pag-ibig ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pakatnging lubha sa inyo ng Panginoon ang kanyang mukha at kahabagan kayo. Itanghal sa inyo ng Panginoon ang kanyang mukha at bigyan kayo ng kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen.